Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po, dakila po ang ating Panginoong Diyos na ating pong sinasamba. At salamat po sa inyo pong pagdalo sa ating gawain sa umaga na to. Ating pong buksan ang ating mga Bible sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. No, sa ating pong pagbasa sa salita ng Diyos ay tignan po natin. 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. Ako po ay magbabasa sa ating pong mula sa English Standard Version. No? Gamitin ko pong aking laptop. Medyo mahina po ang mata ng inyong lingkod ngayon. Pero ano po yung version ng inyong pong passage ngayon o ng inyong Bible, no? Sama-sama po natin basahin ang salita ng Diyos. Mula sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. Kung kayo po ay handa na, basahin po natin ang salita ng Diyos. Now, the Spirit expressly says that in latter times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, for it is made holy by the word of God and prayer. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo pong banal na harapan at humihiling na kayo nga po ay maglinis ng aming mga buhay, patawarin ang lahat ng aming mga kasalanan. At gayon din naman hinihiling na patuloy niyo pong hubugin ang aming mga kaisipan, ang aming mga buhay, ang aming mga puso, na maging masunurin po sa inyo at mabago nga po at makapagbigay sa inyo ng kapurihan at kalulhatian. Mangusap po kayo sa amin sa umaga na ito. Tulungan niyo nga po kaming makarinig mula sa inyo. Bigyan niyo nga po kami ng pananampalataya upang maniwala at lakas ng loob para laging sumunod. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po kayong maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong sermon series, no, na The Church, the Household of God. Tayo po ay pamilya ng Panginoon. Kung kaya nga po ang inyong lingkod ngayon ay masaya dahil nakita ko po kayo. No? Madalang na lang po tayong magkita at magkasama. Pero pinalakas po ninyo ang loob ng inyong lingkod. Kasi katulad nga po ng paalala ng salita ng Diyos, diba? Do not neglect the assembly of believers so that you may edify, you may build up, you may encourage one another in the Lord. Why? Because the days are approaching. No? Kasi padating na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ang title po ng ating message ngayon ay Prophecy of Apostasy. Prophecy of apostasy. No? Ito sa iba po, no, talagang hindi sila masaya sa mga topic na ito. But the Word of God is reminding us or warning us with this reality. No? Pero nawa, ikaw nga po at ako, ang ating hangarin, especially as we gather together in worshiping the Lord, especially through His Word, na we desire to learn. No? Bila po mga mananampalataya, hindi po tayo nagkakatipon, no, para lang gumanap ng ating mga religious duties. I hope and pray more than ever you are learning. No? Pero tanungin natin ating mga sarili, talaga ba tayong nagli-learn? Talaga ba tayong natututo? Kasi pagka we know if we are learning by growing. No? Alam mo, ang tao ay natututo kasi lumalago siya. No, kaya nga meron nagsabi, if you stop learning, you stop leading. Why? Kasi you don't grow as a leader. Kaya nga po nawa, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo nga po ay matuto. Hindi para magkaroon ng maraming talino, kundi tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. So we learn, we grow, and then, what's the evidence of our growth? The evidence of our growth is our love first to our God, and then to our love to one another. Kaya alam natin yung mga taong lumalago sa kanilang pananampalataya. No, hindi lang nadadagdagan yung kanilang kaalaman, no, sila po ay nagbabago ng puso, ng isipan, at sila ay lalong nagmamahal sa ating Panginoon at nagmamahal sa bawat isa. At salamat po na patuloy niyo pong minamahal si Lord sa pamagitan ng ministry ng GCF Pampanga West.
na patuloy nyo po itong sinusuportahan ng inyong attendance, no? Ng inyong talento, ng inyong pong mga tinatangkilik sa buhay, ng inyong suporta. Kasi alam naman po natin, hindi po magpapatuloy ang gawain. No, kung walang mga taong tinawag ang Panginoon para ipagpatuloy ang gawain. No, last Sunday, no, tayo na paalalahanan, di ba, yung confession ng ating faith na si Jesus Christ, no, na nagkatawang tao, no, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ang Panginoon, siya ang Diyos, siya ang tagapagligtas. No, nasaksihan niya ng mga laksa-laksang anghel. No, at siya ipinahayag sa buong mundo at pinaniwalaan na siya ang Panginoon at ang tagapagligtas. At siya'y muling bumalik sa langit sa kanyang kalulatian. At yan ring mensahe na yan ang ating ipinapahayag, patuloy na ipinapahayag. Kaya kung kayo nga po ay nandito sa umaga na to, wala pa po kayong personal na relasyon sa Panginoon, kayo po yung aking ini-encourage. Nawa hindi po masayang ang inyong pagdalo sa gawain ng ating Panginoon, Sunday after Sunday. Kaya nga po itong mensahe ngayon, nawa pakinggan po nating mabuti, kasi tayo yan eh. Kasi itong prophecy of apostasy, hindi po yan isang possibility. It is a reality. Ulitin ko po yun. The prophecy of apostasy is not a possibility, but a reality. Katotohanan yan. No? Katotohanan po yan. Kaya nga po nawa, tayo po nandito ngayon, we are serious more than ever. Kasi at stake alin ang ating eternal destiny. No, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, diba, at nagbigay ng warning, huwag kayong matakot sa mga tao na kaya lang patayin ang katawan. Matakot kayo sa Kanya na kayang patayin ang katawan at ang kaluluwa. Ang ibig sabihin kasi may judgment na parating. Kaya nga po, ang GC Pampanga exists to glorify God by making disciples who love God and love one another. Anong ibig sabihin ng making disciples na yun? Kaya nga sa Grego talaga, yung Greek ng disciples, ay learner, no? Student, follower ng ating Panginoong Jesus. At nawa tayo po, dito sa GC Pampanga West, we will continue to be followers of Christ until He comes. At ito pong warning po sa umaga na to, nawa we will take it into heart. Alam po nyo, nasa season po tayo ng evaluation. No, it is evaluation season here at GCA Pampanga. All our pastors and pastoral staff, as well as our ministry workers, are going through self-evaluation and peer evaluation respectively. We call it the mid-year evaluation. No, kaya kayong nasa core team, no, kayo in-encourage na magkaroon ng mid-year evaluation. Ang bilis kaya ng panahon, di ba? Nahati na yung taon. Magpapasko na naman yan. No? At magbabagong taon at gano'n na naman. Pero alam po nyo, the outcome of our collective evaluation shall guide our leaders in their short-term and long-term plans. Tayo nag-evaluate kasi nga po, ito po ay magsisilbing gabay kung paano nga po tayo magpapatuloy sa ating pong gawain. Pero kailangan rin natin evaluate yung mga kanya-kanya nating sarili. Kailangan po natin evaluate, kumusta na kaya yung direksyon ng buhay ko? No? Ako ba talaga'y natututo, lumalago, at lalong nagmamahal kay Lord at nagmamahal sa bawat isa? Nawa, no? I-assess natin yung ating sarili. At tingnan natin na tayo ngay patuloy pa rin na sa daan ng katuwiran at ng ating Panginoon. Alam po ninyo, if you were to evaluate your pastors and the pastoral staff, what character or accomplishments would you look for and rank highest? Ano nga ba, no? Kung ang mga pastors naman natin, mga ministry workers natin, evaluate natin, ano yung pinakamataas na bibigyan nyo po ng marka? Ano yung pinaka-focus nyo? What ministry function would you consider as necessary? No, yung bagay na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Ang paalala po ni Paul, no, sa verse 6, pagkatapos po ng passage na ating binasa, if you put these things before the brothers, no, makita natin yung primacy, yung importance. If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus. You will be a good servant of Christ Jesus. So, as far as Paul is concerned, Timothy can be considered a good servant of Jesus if he faithfully teaches and preaches on the truths found in verses 1 to 5, yung binasa natin kanina. So now, in 1 Timothy 4:1-5 contains deep and scary truths on the Holy Spirit's prophecy about the coming apostasy. Hence, one of the most important jobs of an elder pastor is to warn God's
people about the inevitable future, some will depart from the faith. Yan po yung hindi natin maiiwasan na katotohanan. Ano daw po yun? Some will depart from the faith. Kaya nga ito yung warning ngayon. No? That's why we need to evaluate and assess ourselves. Kasama kaya ako dyan? Kasama ka kaya dyan? Kasi warning ito ng Scripture at doon sa pasimula ng ating binasa, it was the Holy Spirit who explicitly said, revealed, na some will depart from the faith. Kaya itong warning na to, kaya nga sa warning nawa, ating pong paghandaan. Tignan natin na hindi po tayo mapabilang dyan. And moreover, this abandonment, yung pong ibig sabihin kasi ng apostrophe, to depart, to abandon. Abandonment, division, departure, or apostasy is diabolically propped up by demonic forces at work in our fallen world. Hindi po natin madidina yun. At sinasabi ng salita ng Diyos, ano man daw po, paglayo sa katotohanan, paglayo sa ating Panginoon, paglikha ng pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pag-alis sa tunay na pananampalataya, yan daw po ay sinusuportahan ng alin? Ng elemento ng kaaway, mga demonic forces na kumikilos sa ating kalagitnaan. So kaya nga kapag mayroong paglayo sa pananampalataya, pagtalikod sa katotohanan, lumilikha ng pagkakabahabahagi, pagkakaila sa kasulatan ng salita ng Diyos, pagkaila sa katotohanan na sinabi ng ating Panginoon, yan daw po ay diretsuhang impluwensya ng kaaway. Kaya nga dapat maalam po tayo sa salita ng Diyos at maalam tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi pag hindi siya kalooban ng Panginoon at sinasalangsang natin, yung ibig sabihin yan, impluwensya ng kaaway. Kaya nga isa pang tanong, do you value hard warnings, doctrinal preachings, and spiritual warfare teachings as much as the Apostle Paul did? Pinapahalagahan po ba natin yung mga babala ng salita ng Diyos? Yung mga purong katuruan ng salita ng Diyos, yung mga spiritual na pagtuturo patungkol sa laban ng laban sa kaaway at ang kaaway laban sa ating Panginoon. Tandaan po natin, false teachings are all around us and are alarmingly increasing. Yan po yung sad reality. These are promoted by deceptive false teachers who are themselves deceived. Kaya makita natin itong mga false teachers na ito, napaka-confident nila at napakagaling nila magpaliwanag. Bakit? Kahit na mali, kasi sila mismo, napapaniwala sila ng kamalian na yun. They are self-deceived. And they were influenced by the devil and his demons. And these false teachers are obvious or oblivious to moral distinctions. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa maling pag-uugali o sa kasalanan, kahit na ito'y immoral, illegal, wala silang pakialam. And are legalistic in commanding false ascetic practices to others. Pag narinig yung word na ascetic, ibig sabihin yan po yung pag-deny ng mga mabuti sa sarili natin para ikubli alin, na ikaw ay parang maging religyoso o mabuti. Yung pagiging ascetic is characterized by or suggesting the practice of severe, hindi lang po self-discipline, but severe self-discipline and abstention from all forms of indulgence, typically for religious reasons. Kaya nga po, kung meron po mga tao na para lang ipakita na religious sila, pinapakiting matinding sakripisyo, in the name of the Lord, pero hindi naman sinusunod ang kalooban ng Panginoon, ayan yung mga ascetic yan, Nagpa-practice sila ng asceticism, na para bagang yung kanilang mabuting ginagawa at sakripisyo, kinukubli nila, na kahit sila lumalabag sa kalooban ng Panginoon, okay lang. Hindi po yun okay. Hindi pong ating mabuting gawa ang kinakount ng ating Panginoon. Kaya nga po, the scary thing is that wicked spiritual forces are always involved in false teachings. Ang ganda po ng sinabi ni Richard Lenski, according to him, the great danger is that today, false doctrines are not recognized as coming from demons. Na para bagang ito mga maling kaisipan na to, katuruan,
Imbento lang ng tao. But Paul is clear in our text that they are teachings of demons. These are demonic doctrines. Kaya po, your GC Pampanga pastors do not want to neglect our solemn duty to correct, rebuke, and exhort. That's why we address contentious issues about false spirituality. Alam po niyo, may mga pagkakataon, no? Siyempre, nasasaktan din naman kami pag mababigat yung aming mga binibitawang mga salita. Pero ang salita ng Diyos, maliwanag. Sa mga bagay na nagkukos ng argument or controversy, sa mga bagay na nagkukos ng division, sa mga bagay na nagkukos ng pagkalito, nagbibigay ng doubt sa ating pananampalataya, yan po yung ating hinaharap. Bagman siyempre, pag kami po ay nagre-rebuke, nagko-correct, umaaray po kayo, umaaray din kami. Una po kaming nasasaktan. Pero hindi po namin tatalikuran yan sapagkat yan po ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po kapag tayo po ay tinatamaan, huwag niyo po kaming pagbibintangan, namumulpito si pastor. Yan, pinapatamaan niya kami. Pero alam po ninyo, pag ipinapahayag ang salita ng Diyos, tinatamaan tayo. Ang ibig sabihin nun, pag tinatamaan ako, ay itinatama ako ng salita ng Diyos. Kaya nga 'di ba, magpasalamat tayo sa mga kaibigan natin na sinasabi nilang totoo sa atin. Bakit? Kasi para yun sa ating ikabubuti. Kaya wag po tayong humanap ng mga taong sasabihin lang sa atin kung anong gusto natin, nagpapasaya sa atin. Pero kahit mapahamak tayo, wala silang pakialam, nakapaka-danger po noon. Kaya niyo po mga pastor, hindi po kami magiging ganon. It's better for us to tell you the truth that hurts than to comfort you with a lie. Ulitin ko po yun. It's better for us to tell you the truth that hurts you than to comfort you with a lie. No? Mabuti pang saktan namin kayo ng katotohanan. No? Kesa para bagang bilog-bilugin namin ng ulo nyo, i-baby-baby namin kayo, no, sa pamagitan ng kasinungalingan. Kaya remember, what one generation neglects, the next generation rejects. What one generation neglects, the next generation rejects. Kaya nga po patuloy po nating itinuturo ang katotohanan. Hindi opinyon ng tao, hindi po opinyon ng inyong mga pastor, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nawa sama-sama po tayo, maging diligent tayo as we study, as we learn from the Scripture. At bago po tayo magpatuloy, let's contemplate on these soul-searching questions. How important are doctrinal and theological preachings to us as a church? Gaano ba talaga kahalaga? Yung mga katotohanan na tinuturo natin mula sa salita ng Diyos dito sa ating GC Pampanga Church. Why is it so important to warn God's people and vigorously oppose false teachings in our world? Bakit nga ba mahalaga na dapat wina-warningan tayo? Talagang matinding salungatin ang mga maling katuruan, no, sa mundo na ito. Kasi nga alam po natin kapahamakan ang dulo ng mga maling katuruan. Do we view false doctrines as mere human errors, devised and disseminated by unregenerate men? Or as demonic lies affected and empowered by deceitful spirits? Kaya nga po kung titignan natin, no, yung mga katotohanan, maling katuruan, ba't parang napaka-powerful? Iniisip natin, Pastor, ang taas ng pinag-aralan nito eh. Diba? Ang galing-galing niya, bakit siya naniniwala at ang tuturo siya nun? Kasi nga, it is demonic influence. There is a powerful force behind it. Kaya ang pangbabasag natin dyan, ang katotohanan na ipinapayag ng salita ng Diyos. Kaya nga po mahalaga na tayo dapat puspos ng banal na salita ng Diyos. What is apostasy? Why does the Bible warn so strongly about it? If our salvation is eternally secure. O nga naman, di ba? Ang kaligtasan na binigay sa iyo at sa akin ay buhay na walang hanggan. Pero bakit ang salita ng Diyos nagsasabi na ba't merong mga aalis, tatalikod, yung apostasy na nangyayari? At winarn yun, mangyayari daw yun sa church. Hindi sa labas ng church, kundi sa loob ng church, may mga taong lalayo, tatalikod sa pananampalataya. Lalayo at tatalikod sa katotohanan ng ating Panginoon. So it's a warning. It will surely come, and I hope and pray, hindi po tayo kasama doon. And what are the differences between abstinence and discipline? Kaya itong huling mga tanong na ito, pag-isipan natin. Kasi baka nagre-religion lang tayo eh.
To the point na talagang nagsasakripisyo ka ng todo-todo in the name of the Lord, kuno, pero hindi naman pala counted. No? Kaya dapat maliwanag sa atin, ano ba talaga yung, hindi kaya itong disiplina ko na to, sakripisyo ko na to, ay pang dito lang sa mundo, hindi abot sa langit kasi hindi siya katanggap-tanggap. Are we labeling God's good provisions as evil naman? Or do we receive them with honest thanksgiving and grateful consecration? At yun namang mga mabuting nilikha ng Diyos, dinideny natin sa ating mga sarili. Sinasabihin naman nating masama. For the sake of denying ourselves, pakita lang na kaya nating magtiis para sa ating Panginoon. No, dalawa lamang po, no, ang hinanda. Mula po ito sa sermon material po ni Pastor Jerry at ginawa pong sermon PowerPoint ni Pastor Mike. Dalawa lamang po. At titignan po natin nawa maunawaan natin at nawa matutuhan po natin mga prinsipyo na to. No? An explicit revelation of the Spirit about latter times is this. First, some will depart from the faith. Some will depart from the faith. Still, we must continue to believe and know the truth. At nawa yun po yung ating gawin. Still, we must continue to believe and know the truth. Bagaman buhay na walang hanggan pinagkaloob sa atin, kailangan po nating magpatuloy. Remember this. It is about progression, not perfection. Hindi tayo rini-require ng salita ng Diyos na maging perfect kasi wala pong perfect. Si Lord lamang ang perfect. And tanong, are we progressing in the faith? O are we regressing to the point that we will depart from the faith? Nawa, hindi po. Nawa, we will not depart from the faith. But we will continue to believe and know the truth. Unending knowing and unending of growing, unending of believing in our Lord. Kaya nga po, tignan po natin itong explicit revelation of the Spirit about latter times. Kasi sabi ni Paul, ito po ang kanyang reveal. No? Now the Spirit expressly says that in latter times, no? Sabi niya, the Spirit expressly says, no? Hayagang sinasabi ng banal na Spirito sa mga huling panahon na alin daw? That some people will fall away from the faith. The Spirit expressly says, the Holy Spirit of God is the source of this information or prophecy. Yung apostasy, hindi yan inimbento ni Paul o ibang tao. Yan daw po ay galing sa salita ng ating Panginoon. Whether yan po man ay special revelation na tinanggap niya mula sa ating sa banal na Espiritu, pero yan po yung siguradong sinasabi na tiyak na mangyayari po. God had revealed through Christ that as time passed, some who held the truth would repudiate it. This will come about as a result of their listening to persuasive arguments put forth by God's spiritual enemies, and behind them are demonic spirits. Kaya nga pong warning sa atin, kumusta po yung mga pinapakinggan natin? Ngayon, naglipa na po yung mga teachings. Ang dami po kayong magagaling na tagapagturo, di ba? Makita natin sa mga reels, sa YouTube, you name it, sa social media. At convincing sila ang gagaling ng mga tagapagturo at the way they speak it. But we need to be discerning. Kaya nga we need to know the Word. Kaya nga we encourage you to bring your Bible, to open your Bible, whether hard copy or digital copy, you open it. Don't just listen. Study the Word. Pero ito po yung warning ng Word of God. Kasi it's possible, you're so religious, di ba? Yun yung pinakamasaklap doon, di ba? Alam mo, pupunta ka ng langit, pero hindi pala. Kaya nga may warning ang Word of God kasi this is not only a possibility, but a reality. At sabi niya, in the latter times, no? Sa mga huling panahon, yan po ang sabi ng salita ng Diyos, in the latter times, kasama po tayo doon sa ating Panginoon. And obviously, the circumstances that Paul discussing here clearly took place during Timothy's lifetime. And could happen again even in our generation. Bagaman sinabi latter times yan, nagsimula na noon pa sa panahon nila Paul, nila Timothy, at sa ating panahon at sa muli pang panahon, na parating na panahon, nangyayari po yan. Some will depart from the faith. No, yan po yung reality. Some will depart from the faith at nawa hindi po tayo kasama doon.
Kasi yan po ang sabi ng salita, some will depart from the faith by devoting themselves. Pansinin niyo po yung word of God dyan. Mga devoted pala itong mga tao na to. Pero wrong yung kanilang devotion. Bakit daw? Devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. No, yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Paano po? Through the insincerity of liars whose consciences are seared. No, ang kanilang mga konsyensya daw po ay sobrang manhid. Alam niyo po yung seared na tinatawag. Para po ba yan yung peklat? Alam, di ba sa mga rancho, no? Hindi na po kasi uso sa atin yun, yung rancho, di ba? Yung minamarkahan po yung mga baka o kalabaw, di ba? Yung ipapainit yung bakal, no? Kung may logo doon, kung sino man yung may-ari, tapos papainitin. Pag nagbabago yun, ididikit sa hain ng ng baka. At pag nasugat yun, pagka gumaling yung peklat noon, di ba? Wala nang yun eh. Wala nang sensitivity. At sabi ni Paul, yan yung consciences are seared. Wala nang pakiramdam yung konsensya. Na kahit na maling-mali, baliktad sa tinuturo ng Diyos, sinasalangsan niya yung Word of God, yung revealed will ni God, hindi man sila nakokonsensya. Who forbid marriage and require abstinence from foods. No? So hindi lang demonic teachings, no? Spirits na pinagmumulan nito, hindi lang po daw sinungaling at seared yung kanilang conscience, nagbigay ng specific na doktrina. Si Paul ang sabi niya, ano daw pong doktrina? Who forbid marriage and require abstinence from foods. No, kaya tandaan natin yung word na depart dyan. No? Ibig sabihin to abandon, to fall away. No? Yun po ang ibig niyang sabihin sa Tagalog, no? Pagtalikod. Apostasya o pagtiwalag, no, sa Pilipino. Yan po yung falling away. No, yan po yung depart na sinasabi yan. Yung apostasy, ito po yung isa sa magandang kapahulugan ni Geoffrey Bromiley. Sabi niya, the term is used expressly of religious decline from God. It is a decline from God. It entails an unbelief that abandons hope. And in 1 Timothy 4:1, apostasy implies capitulation to the false beliefs of heretics. And this apostasy is a prophecy and an eschatological phenomenon. No? Yung word ng capitulation dyan, ibig sabihin, no? Kusa ng isinusurrender. No? Tumitigil ng salansangin, no? Kung ano po yung mali o sinasabi ng kaaway. Ganyan daw po yung apostasy. Kusa mo nang ibinibigay yung iyong paniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Kaya nga po, apostasy is a willful turning away from the truth of the Christian faith. It is a willful turning away from the truth of the Christian faith. Ang tanong, tayo po ba yan? Marami po sa atin ang galing-galing magturo ng mga truths. Pero hanggang nguso lang. Ang simple-simple, ang linaw-linaw ng salita ng Diyos, pag may nagkasala sa iyo, sakalin mo. Ganun ba? Yeah. Pag may nagkasala sa iyo, ang sabi ng salita ng Diyos, patawarin mo. Wala pong kondisyon yun. Pastor, hindi po siya humihingi ng tawad. Wala namang ganun. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung magagalit ka, hindi ka naman pinagbabawalan magalit, anong sabi ng salita ng Diyos? Huwag kang magkakasala. At dinugtungan pa, huwag mo nang hayaang lubugan pa ng araw ang galit mo. Ang sabi, for a moment lang, pag magalit ka, sige, ilabas mo yung galit mo, pero sandali lang. Monepi ka ba, huwag mo nang patatagalin. Bakit? Ano yung kasunod na utos? Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang kaaway. Do not give the devil an opportunity, a foothold. Why? Kasi lalapastanganin kayo, gagawin kanyang puppet para manakit ng iba, mangwasak ng church, gawin yung kalooban ng kaaway imbis na yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga po mahalaga na babantayan natin sarili natin. Pero dito maliwanag po paano po pinakita ni Paul yung apostasy. Now, how will the apostates abandon the faith? By devoting themselves to deceitful spirits and the teachings of demons. So, napaka-clear yan sa verse 1, second part. By devoting themselves to deceitful spirits and the teachings
of demons. Kaya makinig po kayong mabuti. So instead of being led by the Spirit, no, these deserters give their attention to deceiving spirits and the doctrines of demons. Di ba nakakatakot yun? They are seduced by the dark forces and led astray by wicked spirits to bring what? No, listen carefully. To bring doubt, division, destruction, and death. Like their dark master, they steal, kill, and destroy. Kaya nga po mahalaga natin maintindihan para subukan yung truth, if this is the truth, na-accomplish ba nito yung kalooban ng Diyos? Kaya nga po, gaano mang kaganda yung philosophy, yung idea, yung project, yung proposal, kung sinasalangsang niyang kalooban ng Panginoon, hindi yan galing kay Lord. Galing yan sa kaaway. Kaya nga, na-encourage po ako sa inyo, sa inyong presensya ngayon. Salamat po, nandito kayo. Sa totoo lang, meron rin pangamba ang inyong lingkod. Bagaman hindi naman ako may-ari ng church, na baka hindi tayo magpapatuloy. Sa maraming kadahilanan, di ba? Madi-discourage tayo. Maraming pwedeng mag-discourage sa atin eh. Kahit yung relasyon natin sa bawat isa, yung mga pangyayari sa atin, makaka-discourage eh. Pero ako po yung nakikiusap sa inyo. Tayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Ang GC Pampanga po, hindi po siya perfecto. Very far from perfect. But we know we are serving, we are worshiping a perfect God. And we as His people, by the power of the Holy Spirit, striving to be the kind of church God wants us to be. We are committed to know Christ. And we are committed to make Him known widely. Kasi kung hindi po yun yung ating adhikain, uwian na. Hindi po tayo nagtatatag ng isang reliyon kung saan pwede nating pagmalaki. GCF yan. Ito ang pastor namin, hindi po. Kasi in the end, we will all face the Lord. At siyang huhusga sa bawat tao kung totoo nga ang pananampalataya na meron tayo. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid, let us be warned of this truth. There are demonic forces who will deceive us using false teachers, liars, whom their consciences are seared, manhid, na para bagang kalang itinuturo ay tama at mali ang mga lingkod ng Diyos o mali ang mga tunay na Kristiyano. Kaya tignan natin yung bunga ng ating buhay. Tignan po natin yung bunga ng ating buhay. Tayo ba'y sumusunod sa impluwensya ng kaaway o sa impluwensya talaga ng ating Panginoon? Ano pa ho? By way of the insincerity of liars whose consciences are seared. Alam po natin na manhid po ang konsensya ng isang tao kung yung mga immoral, illegal, o sinful things ay okay na. Kaya nga po, ako po yung nakikiusap sa inyo, bagaman tayo po pinapaalalahan, hindi po talaga tayo perpekto, pero hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay mamuhay o magpatuloy sa kasalanan. Kaya kung ang ating mga puso punong-puno po ng ngit-ngit, galit, puot, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ano man yung ating reason, wala tayong excuse. Kung tayo nagpapatuloy sa immoralidad ng mga bagay, hindi po yan excuse. Mga kapatid, na dahil biyaya ng Diyos ang kaligtasan natin, hindi po. Nawa ang ating mga konsensya, napaka-sensitive, na pag tayo kinukonvict ng Holy Spirit, tayo po ay nagpapakumaba, humihingi ng tawad at nagpapalinis sa ating kamurihan. Remember, these deserters or apostates are pretend Christians, meaning hindi sila totoong mga Kristiyano. They were hypocritical. False teachers who preach one thing but practice another. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, mismo si Jesus Christ nagsabi, yung mga false prophets, you will know them by their words. Yan ba sabi? You will know them by their fruits. Hindi dun sa galing na kalang sinasabi. They tell others what to do, but they do not do it themselves. They were insincere and deceitful frauds who loved to appear religious in public but were ungodly and unkind in private. They spoke lies and falsehoods comfortably as if lying was their native tongue. They did so naturally and with ease because their consciences were seared and numb.
They were supposed to know better, but they have deliberately abandoned the faith and taught error. At nawa, hindi po tayo dinidescribe dyan. Kaya ang palala ni Warren Wiersbe, an apostate is not just wrong doctrinally. He is wrong morally. His personal life become wrong before his doctrines were changed. His teaching so that, in fact, it is likely that he changed his teaching so that he could continue his sinful living and pacify his conscience. Believing and behaving always go together. Kaya dapat tingnan natin yun, di ba? Yung pinaniniwalaan ba niya at yung uri ng kanyang pamumuhay, magkatugma ba? Pagka hindi, no, baka apostate na yan. No? Nagiging apostate na tayo. Pero sabi nga ni Warren Wiersbe, hindi naman nauuna daw yung maling paniniwala o yung maling pag-uugali. Nag-uumpisa pala sa maling paniniwala kasi hindi mapaghiwalay yung paniniwala, yung beliefs at saka behavior. Kaya po, the most important mark of a good servant of Christ Jesus is integrity and honesty. Kaya muli ko po kayong papaalalahan, hindi po perfection talagang Christianity. Kung tayo po'y bumagsak, nagkamali, anong sinasabi ng salita ng Diyos? Magpakumbaba, umamin, humingi ng tawad. No? If we confess our sins, ano description kay Lord? He is faithful, He is just. Ano daw ang gagawin niya because He is faithful and just? He will forgive you, He will forgive me, and He will cleanse us from all our unrighteousness. Hindi ka lang niya papatawan, lilinisin ka sa lahat ng ating mga karumihan. Kaya let us be honest. Maging buo po yung ating integridad. Na dahil perpektong Diyos na ating sinasamba, inililinya natin yung mga buhay natin sa Kanya. A genuine Christian is the same person both in public and in private. Walang pagkukubli, walang pagkukunmari. He is of course far from sinless perfection, but he sincerely aspires to obey the Word of God. Yun po yung kanyang desire, na masunod ang kalooban ng Diyos. He genuinely attempts to have and maintain a good conscience. Kaya kung tunay po tayo mananampalataya, hindi po natin dapat tinatago yung ating mga pagkakamali at pagkakasala. At hindi natin tinatago yan sa pamamagitan ng pagiging religyoso, no? Yung laging nasa gawain ng Panginoon, no? Sa lahat ng aspeto, no? Pagtuturo or what. Hindi po yun. Wala pong mabuting gawa ang sasapat para pagtakpan ang ating mga kasalanan at karumihan. At yun po'y kahangalan. Bakit? Pwede nating lokohin ang kapwa natin. Pwede nating lokohin ang mga sarili natin. Pero hindi si Lord. O sino ngayon ang ating niloloko? Pwede nating sabihin na tayo yung nasa tama. Pwede tayo mag-claim dun eh. Kaya nga matunay na anak ng Diyos, no? Meron pong malinis na konsensya. At panatiliin po natin yun. So how will the apostles abandon the faith pa? More than that? By forbidding marriages and requiring abstinence from certain foods. No? Liwanag yung salita ng Diyos. So nagbigay siya ng specific example ng maling pinaniniwalaan. No? Ang sabi po ni Thomas Constable, Paul reminded Timothy and all his readers that God created marriage. Who created marriage? It is the Lord. And food for people to gratefully enjoy. Hindi niya lang create yung marriage saka yung food for us to enjoy. At napakabuti ni Lord. Bakit? But alam natin na He created these things to enjoy. Ano bang purpose ng food? Siyempre, basically for nourishment. Pero ang buti-buti ni Lord, di ba? Kung for nourishment lang yan, di sana dapat dire-diretso na lang natin, lalamunin yan. Papasok sa ating, from the mouth, no? Hanggang sa ating digestive, sa ating mga intestines, no? Sa kabuuan ng ating digestive system, i-process para manurturing katawan natin. Pero kasama sa disenyo ng Diyos alin? Yung sense of taste. Para saan ba yung sense of taste? Bukod sa para malaman natin yung lasa. For us to enjoy. Kaya di ba pagka may sakit tayo, hindi natin ma-enjoy yung food. Bakit? Isa lang yung ating panlasa, mapakla. Di mo ma-enjoy. Kaya nga si Lord, itong marriages daw, yung food,
Nilikha niya yan for us to enjoy. Kaya salamat sa Panginoon. And since the coming of Christ, the distinction between clean and unclean foods is one we can eliminate. No? And Paul cautioned Timothy and the Ephesians about asceticism. Ano ba itong asceticism na to? Yan po ba'y isang brand ng vinegar? No? Yan po ba ay katapat ni Dato Puti, ni Silver Swan? Hindi po. Asceticism is the idea that abstinence from physical things, such as sex in marriage and abstaining from food, is essential for spiritual purity and rightness before God. Kasi dalawang sinabi dito, di ba? Bawal ng mag-asawa para sa kabanalan, bawal rin kumain ng mga pagkain na ito. Salamat sa GCF po, hindi po pinagbabawal yung mag-asawa. No? In fact, yung inyo pong pastor in charge ngayon, in-encourage namin, mag-asawa na siya. No? At wala rin pong pagkain na bawal. Hindi po ba? Kasi anong sabi ng salita ng Diyos, yan ay mabuti at dapat tanggapin niya ng alin? Ng may pasasalamat. So yung asceticism, yung idea niya ay may mga bagay na physical, no? Katulad ng marriage o food, ay tinatanggihan para daw maging banal, para maging matuwid sa harapan ng Panginoon. You know what? Asceticism sneaked into the church in the 1st century and became widely popular in the 2nd century under the influence of Gnosticism. And the Gnostics taught that all matter is evil and that only spirit is good, thus to them all physical pleasure is sin. Kaya nga pinagbabawal nilang pag-aasawa, no? Kinakapon nila yung mga lalaki para alin? Kasi nga para bang yung sexual pleasure para sa kalaig kasalanan. So what those false teachers forgot is that marriage is an institution that God Himself has established for flourishing of human society. So although Paul recommended singleness in some situations, he always upheld marriage as ordained by God and as an illustration of Christ's relationship to His church. Nevertheless, he flat out denied the false teaching that it was wrong to be married. So hindi po masama na mag-asawa. In-encourage tayo ni Paul ng salita ng Diyos, kung single ka, mas mabuti. Bakit? Marami kang magagawa kay Lord. But remember this, abstinence from certain foods is of course a feature of the old covenant in the Mosaic law. However, Christ has set us free from the law, so that we are no longer under its restrictions regarding certain kinds of food. Hindi masamang mag-asawa, hindi masama ang kumain ng anumang uri ng pagkain, lalo na sa panahon natin, bagaman may mga ipinagbawal nung nakaraang panahon. And according to Paul in Romans 14:1-2, only those whose faith is weak restrict their diet. Pero for the sake of the weak, diba? Kasi para sa kanila may mga bawal na pagkain, kino-consider natin sila. But despite the freedom brought about by Christ in the New Covenant, some still advocate and promote food abstinence in the name of Christianity. So hindi po natin tatanggapin yun. Na for the sake of Christianity, may mga bawal na pagkain. And the false teaching of asceticism is still alive in the modern church. Yan po yung masama. Na parang marami pang may mga bawal-bawal. However, the Apostle Paul hit hard against it as a negation of our freedom in Christ. It was for freedom that Christ has set us free. Let us refuse to bow again to a yoke of slavery. Wala na pong pwedeng umalipin sa ating mga mananampalataya sapagkat pinalaya na tayo ng ating Panginoon. So some will depart from the faith. Ang tanong, nandun ba tayo sa direction na yon? Hindi, pastor, napaka-religious ko. Perfect ng attendance ko pag Sunday eh. Nagtuturo pa nga ako ng small group eh. That's great. Praise the Lord. Pero yung bang buhay ba natin, nauhubog noon? Tandaan natin, the Word of God, the Scripture, is given to us to reveal who God is and to shape us into the kind of person God wants us to be. Kaya nga sabi itong transformation na ang maging bunga na to. Nakinig po kayo ng mga sermon, Sunday after Sunday. Ang tanong, nauhubog ba nito yung ating isipan, yung ating mga buhay, yung ating mga puso? O isa tayo dun sa mga taong sinasabi na Paul na will fall away from the faith, na akala natin palangit tayo, paimpyerno pala tayo. Alam po yung lingkod talagang natatakot, nangangamba.
Hindi ko po ma-imagine na habang kayo po Sunday after Sunday nakikita namin, nagpipreach, naglilingkod sa Panginoon. Pero pagharap na tayo sa Panginoon, at yung nga, di ba, pag may tatanungin natin ang bawat isa o meron tinatawag na calling ng attendance, no? Bagaman hindi ko po sure kung may magche-check ng attendance sa langit. Pero di ba magtatanungan tayo, nasaan na si Pastor Joey? Nakita niyo na ba? Di ba nakakalungkot naman? Nagtuturo pero wala sa langit, sa inaharap. Ganon din po kayo, hindi ko po ma-imagine kung Sunday after Sunday, magkasama tayo nagsakripisyo ng panahon natin, ng talento natin, ng ating mga kayamanan, di ba, para paglingkuran ng Panginoon, tapos wala pala tayo sa kaligtasan. Nawa, we will never be part of those who will fall away from the faith. But we will be what? Still, and this is the second and last point, still, we must continue to believe and know the truth. Still, we must continue to believe and know the truth. Alam po nyo, na-challenge yan. Bakit? Sa mga churches, pagka may mga pangit na nangyari, pagka merong hindi nakakasundo, pag merong nakasakit, kaya paalala ko po sa ating mga pastors and workers, lalo na po sa pastoral staff, ang goal natin ay hindi yung hindi tayo maka-offend. Nire-remind ko sila, wag niyong isipin na dapat iwasan natin maka-offend. So, pastor, tinuturuan mo sila maging sadista ngayon? Hindi. Kasi ito ang totoo, di ba? Makaka-offend at mamakaka-offend tayo. That's one of the inevitables. Yan yung mga bagay na hindi natin maiwasan. Why? Pag may sinabi ka, pwede silang ma-offend. Pag wala kang sinabi, pwede pa rin silang ma-offend. Pag may ginawa ka, pwede silang ma-open. Pag wala kang ginawa, ma-open pa rin sila. O saan ka lulugar? So, ma-open at ma-open yung mga tao. Hindi ko sinabing maging sadista na i-open kayo. Kasi in one way or another, we will be offended. We will be offended. But what's the point? The point is, are we continuing to believe and know the truth? And sometimes, yung ating experiences sa church, yan yung pumipigil sa atin eh. And many times, someone who is behind, yung sa hurts and pain mo, yung sa ating hindi pagkakasundo, yung pagka-discourage mo, who's behind it? It's the devil and his demons. Kaya nga dapat discerning tayo at wise tayo. Kaya pag kayo po, pumunta kayo dun sa point na parang ayaw ko na, tanungin niyo ang inyong sarili. Ito ba'y ayon dun sa iyong pinaniniwalaan ayon sa salita ng Diyos? Yan ba'y ayon dun sa katotohanan ng salita ng Diyos? Baka kasama na tayo dun sa tumatalikod sa katotohanan at lumalayo. So I hope and pray mga kapatid, still we must continue to believe and know the truth. Kaya sabi po ni Paul, that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For everything created by God is good. Kaya marahil pinakanta ni Kuya Pen yung kung kanina eh, God is good all the time. Diba? Kasi sabi ng salita, for everything created by God is good. And we know God is good all the time. And all the time God is good. And nothing is what? To be rejected if it is received with thanksgiving. For it is made holy by the word of God and prayer. So believe and know the truth. Believe and know the truth. Pwede po bang sabihin natin yun ng malakas? Believe and know the truth. No, yung warning, dapat bantayan natin sarili not to fall away from the truth. Paano natin gagawin yun? By believing and knowing the truth. Relentlessly, kahit ano yung mangyari. So it is interesting that Paul mentioned the word believe before the word know. No, gusto ko rin pong pansinin niyo yun. Could it be that it is our belief or faith that empowers our knowing or understanding? Hindi kaya nga, dahil kaya hindi natin nauunawaan yung mga bagay-bagay kasi hindi natin pinaniniwalaan. Kaya po napakahalaga ng faith. And remember this, kaya kailangan natin yung faith kasi we will never understand everything. Kung lahat naintindihan mo na bago ka susunod kay Lord, para saan pa yung faith mo? Bakit pa may pananampalataya?
Kaya nga I hope and pray as you pray for your pastors and workers and the whole church, let us pray na indeed we will be faithful to our God. Sa Kanya tayo magtapat. Bakit? Kasi kung tayo magtatapat sa Panginoon, magtatapat tayo sa bawat isa. Na kahit meron tayong mga nasabing nakasakit sa ating damdamin, meron tayong hindi mga napagkasunduan, mananatili tayong tapat at loyal una sa Panginoon at sa church kung saan niya tayo tinawag. Hindi tayo yung gagamitin ng kaaway para saktan ng bawat isa intentionally para tayo magkahiwa-hiwalay o para tayo magkakampi-kampi. So kaya nga be aware of that. People, even devoted, sincere Christians can be used by the enemy to destroy the church whom Christ so loved that He redeemed by His own precious blood. Kaya, conscious ba kayo doon? Kaya we need to believe and know the truth. Paano po, pinaliwanag ni Paul John, believe and know that God created all foods to be received with thanksgiving. So kaya nga kailangan may pagpapasalamat tayong tanggapin ito. Sabi po ng Berean Study Bible Notes, can you read with me together aloud? Believers who have accepted the truth of the gospel recognize the freedom they have in Christ. This truth is grounded in the knowledge of God's word and the work of Christ who declared all foods clean. The phrase underscores the importance of discernment and understanding in the life of a believer as they navigate teachings that may contradict the gospel. Knowing the truth involves a relationship with Christ, who is the embodiment of truth, and a commitment to living according to His teachings. Nais ko pong ulitin yung last part na yun, and I hope and pray may tanim po ng malalim sa ating mga puso. Knowing the truth involves a relationship with Christ. Kaya imposible na sinasabi, alam ko yung katotohanan, pero wala kang relasyon kay Kristo, who is the embodiment of truth and a commitment to living according to His teaching. So hindi lang yung may relasyon kay Lord, dahil alam mo yung katotohanan, meron kang matinding commitment na yung buhay mo ay nagpapatotoo sa pinaniniwalaan mo. Kaya nga yung simpleng utos ng salita ng Diyos na ang hirap-hirap natin, umaamin naman po ko, ang hirap naman sundin talaga. Diba yung magpatawad tayo? Mahirap naman talaga yun. Hindi madali. Kaya kailangan natin yung relationship natin kay Lord to be able to do that. Kasi our beliefs shapes our behavior. It determines our behavior. Kaya believe and know the truth. Believe and know that everything created by God is good and must not be rejected if received with thanksgiving. Kaya sabi nga ni Paul, for everything created by God is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Kaya kung mapagpasalamat ka, lalo sa ginawa ng Panginoon, makikita mo yung sarili, lalo tumitibay yung pananampalataya. At lalo ka nagpapatuloy sa tama. Remember, those who truly believe in Christ and know Him as Savior and Lord are encouraged and expected to receive God's provisions with an attitude of gratitude. Kaya salamat sa Panginoon. Di ba kayo nagpapasalamat? No, habang maraming mga eklesiya o churches na walang komportabling building, meron tayong komportabling building. Kaya in-encourage ko, share the gospel to many people as possible and invite people to come and to know the Lord. Bakit? Kasi katulang paalala ng salita ng Diyos, they must live a life of praise and thanksgiving, cultivating a heart of thankfulness for God's supply. Yung ating gratefulness, even for the things that we receive, na expression sa ating kind of living, by sharing the Word of God or the Gospel, and inviting people to be part of His church. Kaya nga po, these things are essential for spiritual growth and perfectly aligned with knowing the truth. Ito po yung reminder. Fasting for the sake of prayer has a history of benefit in spiritual training. However, saying that it is wrong to eat certain foods does not make a person better than anyone else or bring him or her closer to God. Take note that error can be taught under the guise of devotion. Kaya hindi porket parang tama ito Okay, di ba?
Tandaan po natin, hindi po yung mabubuti nating gawa ang nagpapatutuo sa atin na tayo tamang relasyon natin sa Panginoon. Pero kailangan ng mabuting gawa na ayon sa salita ng Diyos dahil sa relasyon natin sa ating Panginoon. Pero wag po nating ikukubli at magbantay tayo na kasi baka may maling katuruan, ginamit yung tama para baluktutin yung tama, para alin, umayon dun sa kanilang paniniwala. Kaya nga po, pangatlo, no, at panghuli, believe and know that God's word and prayer sanctify everything. Believe and know that God's word and prayer sanctify everything. Listen carefully, mga kapatid. The teaching of the ascetics or the Gnostics was wrong in its conclusion. Na masama yung mga bagay na nilikha ng Panginoon. Mali po yun. The physical world is not inherently evil. The physical world that God created is good. Is good. And shall be received with thanksgiving by those who know and believe the truth. Mga kapatid, all foods are acceptable to those who regard God as their provider and thank Him for such supply. Since true Christians know the Creator personally, they can enjoy His creation even more, receiving it joyfully with glad and thankfulness. And as we recognize God's hand in all the beauty of His creation, and as we offer Him thanks, we take what is ordinary and make it extraordinary. In other words, it is made holy by the Word of God and prayer. God pronounced His creation good. Therefore, we agree with God's declaration when we see all of creation as suitable for life, ministry, and worship. So as we conclude and reflect on these final thoughts, mga kapatid, ang sabi ni Ray Stedman, sa Authentic Christianity, the reason why asceticism is wrong is that at the heart of it is a conviction that self-denial somehow pleases God. Na para bang yung pagpipinitensya ko, yung mga sakripisyo ko, nagpapanghiti sa Panginoon. It can be very earnest, very sincere. Often Christians fall into this error, thinking that if they deny themselves in some way, God is going to be pleased and their status in His sight will be advanced. Remember, God loves you because He is love. He sacrificed Himself because He decided before the creation of everything to choose you, to elect you, and to save you. So hindi po yung mga sakripisyo natin. At wag po nating gagawin na excuse yun. That is why some Christians love to get up early in the morning, memorize hundreds of verses of Scripture, or pray on their knees for long periods, etc. Listen carefully. These practices, which in themselves are not wrong, nevertheless become wrong because of what? Because of our motives. That of gaining God's favor by self-denial is wrong. That of gaining God's favor by self-denial is wrong. So kaya ang ginagawa natin paglilingkod dito, pagsasakripisyo, hindi para mag-gain yung favor niya. Yung favor niya nasa atin na. Kaya kung talaga naunawaan natin, ibibigay natin yung lahat-lahat na paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, the church must continuously study and reflect on God's Word. Must study and reflect on God's Word. Likewise, pastors and preachers must never get tired of proclaiming the often inconvenient truths of the gospel. Kaya nga po, paulit-ulit ang inyong mga lingkod. Hindi nagsasawa. God's people need to be warned about the false doctrine and religious apostasy. Of course, a good pastor must not major on these subjects alone, since he is obligated to teach all the counsel of God. But neither should he ignore these things. We see two kinds of signs as we travel along highways. Lalo kayo pong nagdadrive. Those that tell us where we are going and those that warn us of possible dangers. Di ba pag tayo bumabiyahe sa NLEX, sa EasyTex, sa TIPLEX, sa Skyway, dalawa yung lagi natin nakitang paalala. No? We see two kinds of signs. Those that tell us where we are going. Diba? Tayo papunta sa norte, makita na ng Mexico 2, Angeles 11, Dao 13. And those that warns us of possible dangers. Kaya sinasabi na, reduce speed now.
Diba? Reduce speed now. What else? Traffic hazard ahead. Kasi nga pareho yung tayong wina-warning, tayo pinapaalala ng dalawang bagay na to. Wina-warningan tayo sa mga pwedeng ikapahamak natin at inililid tayo sa tamang direksyon. At ganoon din po ang yung mga lingkod sa paggamit ng salita ng Diyos. Your pastors here at GCF Pampanga are committed to teaching positive doctrines so that our people will know what they believe and where they are going. So that we will know what we believe and where we are going. Alam po nyo, sa totoo lang, di ba, ang hirap magturo ng mga bagay na ang hirap lunukin. Pero kailangan natin ituro yun. Bakit? Kasi mahalaga yung tama nating paniniwala at malinaw rin kung saan tayo patungo. On the other hand, your pastors are also committed to exposing false doctrines so that our people will not be lost and led astray. Katulad po ng sinasabi kong pangamba sa inyo, di ba? Nakakatakot yun. Para bang alam natin, palangit tayo lahat. Pero yung iba pala sa atin, mababarbecue sa impyerno. Imagine niyo kung mababarbecue sa impyerno si Kuya Pen. Hindi naman, di ba, Kuya Pen? Loves kita ka, ikaw ang naking na ano ngayon eh. But seriously speaking, hindi ba masakit tanggapin na pagkatapos ng dami nating pinagdaan ng sakripisyo, mapupunta lang pala sa wala. At nawawag po tayo magmalaki sa mga sakripisyo natin. Kundi pagpasalamat natin sa Panginoon. Salamat, pwede tayong magsakripisyo. Listen carefully as I close. We inspire, but we also warn. We inspire, but we also warn. We encourage, but we also rebuke and correct. We encourage, but we also rebuke and correct. And I believe that's what the will and the Word of God tells us to do. Kaya nga when you hear us warn you, let us be grateful to the Lord kasi mahal talaga po namin kayo. Of course, we would like you to be inspired. We like you to be encouraged. But at the same time, because God is love and God is just, we need to rebuke and correct. For us to know, for us to stay in the right path and to stay in the right direction for the glory of God. That's why here at GCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Shall we bow our heads, shall we pray? Lord, salamat po sa paalala ng iyong banal na salita. Tunay nga po ang buti-buti po niyo sa amin, Panginoon, na sa kabila ng aming pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, kami po inyong iniligtas. At kasabay po ng panalangin na to ng pasasalamat, kami po ay humihiling na tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Na hindi maging kabahagi ng mga taong lalayo at tatalikod sa katotohanan. Napakatindi ng kalaban. Napakatindi ng deception na nangyayari sa aming panahon. Tulungan niyo nga po kami na ang aming simpleng pananampalataya sa simpleng mabuting balita ay maranasan namin sa patnubay at kapangyarihan ng banal niyong salita. Ang dalangin po na ito hindi lamang para sa aming mga sarili, Panginoon, kundi maging sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anak at kaibigan. Gamitin po niyo kami, Panginoon, na may pahayag sa kanilang katotohanan at maging sila naman ay maakay namin sa inyo, Panginoong Yesus. At kami nga po ay sama-sama na hindi lamang po maglilingkod at sasamba, kundi may katayakan ng buhay na walang hanggan. Na kami nga po sama-sama magpupuri, maglilingkod sa iyo, hindi lang sa panahon na ito, hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa iyong piling magpakailanman. Panginoon, kahabagan po niyo kami, ang aming mga kanya-kanyang pamilya, ang aming mga kaibigan at kakilala. Magligtas pa po kayo ng mas marami, gamitin po niyo kami. At ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus at ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.